Infinix Note 17 Pro Max? Ay, Infinix Note 60 Pro pala. Pero ba't ganun? Guys, kamukhang-kamukha ni 17 Pro Max ni iPhone. Guys, hindi lang sa likod, pati din sa harapan. Yung wallpaper, yung icon. Eto na, ang pinaka-iPhone na Android phone na pwede mong bilhin. Pero ito, mas malupit pa yung specs niya kaysa kay iPhone. Kung si iPhone nasa 4 to 5,000 mAh lang yung kanyang battery, guys, ito 6,500 mAh na po siya. 90 watts fast charging. Meron pa siyang MagSafe 30 watts wireless charging sa likod. Umaabot ng almost 1 million points sa Antutu benchmark. Pati yung kanyang software, mukhang iOS. Pero, may ganito ba si iPhone? Oh my God, what Tapos is na ang that? laban. Guys, ito yung hindi kayang gayahin ni Apple. Meron na siyang pailaw sa likod. This is called the Active Matrix Display. Pwede mo siyang palit-palitan ng parang ganyan. Pwede ka rin maglaro sa likod. Pwede rin siyang display ng charging. Mukhang naging boring na tuloy si iPhone nung pinakita ko to. Mas may personality, mas pang gaming, at hindi ganun kamahal. Guys, kung si iPhone ay 80 to 100,000 pesos, ito ay only, mamaya sabihin ko. Na feeling ko, ang reason kung bakit gumawa siya ng ganitong orange na color, na mukhang iPhone pa, is because yung iPhone 17 Pro Max ay ubos na po sa buong Pilipinas. Out of stock na po siya. Wala ka na mabilhan na cosmic orange na color. That is why gumawa po si Infinix. Mas mura, mas abot kaya, at may Google Play Store pa. Pero alam naman natin kung okay siya. Apos based on watching Unbox Diaries. Ooh. Time to rebox. Okay, reverse. Baliktad! Rebox Diaries. Palupit na palupit ang unboxing natin. Speaking of box, ito na po siya. Ang ganda ng texture ng box. See that? Snapdragon 7S Gen 4 5G processor performance platform. Also, pag binili mo to, dalawang box ang makuha mo. Isang Note 60 Pro box at meron ka pang isang magnetic wireless fast charger, the MagPad. May small box inside. May SIM ejector pin. May papers. At meron siyang license by Qualcomm. At syempre, yung pina-favorite ko, yung mag case na casing. That is a hard case. Ito na pa yung phone. Guys, grabe ang feeling kapag ka nakita niyo yung orange in person. Talagang napakasosyal. Underneath, we're getting Note 60 series na Type-C cable at yung kanyang napakalaking 90 watts fast charger. In fairness, may charger pa. Si Apple wala. Ganyan dapat. Hindi yung kable na lang yung nasa loob ng box. May kamay sa background. Ito na! Ang 17 Pro, ay, the Note 60 Pro in the flesh. Kapag meron kang ganito, laging paldo. So ito na siya. Ang color na nito is solar orange. Ito naman si iPhone 17 Pro Max. Cosmic orange. Pero yun, no? Solar, cosmic, ang mahalaga, para silang out of this world. Wala akong masabi. This is the best looking Android phone in the world. Seryoso. Isa lang ang magandang cellphone na design last year. Ito lang. At kung yung cellphone mo ay mukhang ganito, lahat na ng respeto ay nasa'yo. Mas dadami na ang kaibigan mo sa Starbucks. Tataas na yung social status mo. Kaya lang, kailangan mong takpan yung Infinix. Pero ito tinry naming takpan yung Infinix logo. At nalagay ng Apple logo sa likod. Oh my God. Tapos ang laban. Angat ka na sa buhay. Hindi ka pa milyonaryo. Isa ka nang legit social climber. Kasi now bro, you can do Kanye bigla nang dadami yung pera mo. O yun pala, yung inutangan. Para lang ipakita yung bago mong lifestyle. But kidding aside, guys, yung itsura po ng Note 60 series this year is mas pa-curve na po siya. Although we're still getting the flat back, flat sides, pero curve na po yung mga corners niya and edges. Tapos yung camera module niya, di ba, ito siya last year, si Note 50 Pro Plus. Ganun din po yung shape na kanyang camera module, kaya lang vertical po siya. This year, medyo pa horizontal na. Ano to? Mukhang dalawa na yung camera. Isang 50MP main sensor at meron pa siyang 8MP ultra-wide angle lens. Meron siyang 13MP selfie camera at the front. Yun lang. Meron tayo isang napakalaking problema. Guys, naka-punch hole po siya. Hindi siya dynamic island. Pero, of course, syempre, magaling kami. Kumuha kami ng wallpaper na dynamic island and voila. And just like that, kompleto ka na. Pero with this wallpaper, guys, hindi naman halata yung kanyang punch hole. Pero hindi naman talaga dapat problema to. Hindi lang siya mukhang iPhone talaga. Pag ganun. Meron pa siyang flash dito. Wait, tinan mo to Dito sa kilid, meron siyang extra button. This is the one-tap button. Kapag ka pumunta sa settings, pwede mo siyang i-assign sa kahit ano. Like the flashlight. At just like that, umilaw na ang likod niya. Tapos guys, tinan mo yung likod ng phone. What? Ang liwanag. Tapos yung buong camera module umiilaw. Di ba? May parang halo siya. Na feeling ko hindi po to part ng design. Feeling ko transparent lang talaga yung likod nung kanyang camera plateau. Pero nice move. Wait, baka makorek ako nung designer. Hindi, tama naman yun Tama sinabi mo. Na part ng design. Pero seryoso,
Nung unang hawak kay Infinix Note 60 Pro, guys, yung kanyang quality, yung kanyang katawan, yung likod niya. This is a glass back, by the way. Kapag kanawakan mo siya, it really feels like the iPhone 17 Pro Max na likod. Pati yung kanyang gilid, yung sides niya, ay grabe, gayang-gaya talaga, pati yung quality. Matte finish, metal yung body, pati yung mga antenna bands, andyan din. Even the whole shape of the phone is gayang-gaya. Tapos, meron pa siya ditong black part dito sa gilid na hawig ng camera control ni iPhone 17 Pro Max. Kaya lang nung tinry kong pinutin, guys, hindi po siya napipindot. So, hindi po to camera control. Para saan ba to? This is the advanced health monitoring button ni Infinix. Meron ditong professionally accurate sensors for tracking your heart rate, stress, and blood oxygen. If you want continuous monitoring, available po to sa My Health app. Pero in fairness, the buttons, pati yung mute button sa gilid, gayang-gaya. Grabe. Yun nga lang, hindi siya 100% na gaya. Kasi nga, kung titignan niyo yung likod ni iPhone 17 Pro Max, meron siyang lighter orange color dito. Si Infinix, wala guys. Talagang orange siya lahat. Well, kasi naman, ito, may magnet talaga dito sa likod ni iPhone. Ito naman si Infinix, wala guys. Pero meron siyang wireless charging just like the iPhone. Kung gusto ng magnet kay Infinix, kailangan mo siyang bihisan ng kanyang casing. And just like that, lahat ng kaya madikit ng magnet ay pwedeng-pwede na. Tulad ni... Bruh. Tulad ni... Nope. Tulad ng magpad. In fairness, matindi yung grip. Which is good news. Ba't ako bumiyok? Dahil lahat ng mga MagSafe accessories for the iPhone 17 Pro Max ay pwedeng-pwede na rin sa Infinix Note 60 Pro. Tapos seryoso, ito power bank na magnet, pwedeng-pwede. Di yung kasi yung sound effects dun sa iPhone. Para gaya din. Kaya lang, wala ata dito sa phone na to. So, ako na lang. By the way, ang nipis pala niya na phone, no? Kapag dinikit mo siya side by side with the iPhone 17 Pro Max, ang taba-taba po ni iPhone. Siya ang nipis-nipis niya. Tsaka mas magaan po siya. Nice. Yun nga lang, itong camera module niya is plastic lang po sa likod, yes. Yung gloss sa likod, yes, plastic lang po yan. Now, another thing na ibang-iba siya at mas lamang siya is meron na po siyang active matrix display. Ito po yung pusa na gumagalaw, na nag-high. So this is actually a display sa likod ng phone sa may camera module na pwede mong palit-palitan. Wait lang, ito na. Dito sa settings sa Active Matrix Display, maraming preset dito na pwede mong bagbaguhin. Pwedeng aso, si Woofy, o ito, may lion ba tayo dito? May Lulu? May Lulu? Ay, may Lulu? Hindi, ito, nakalagay sa Lulu, kabayo siya. Or pwede kang gumawa ng sarili mo ng parang ganyan. Uy, Unbox Diaries. Social, oh my God. Mustard yellow. Ito na, 1, 2, guys, ang ganda na cloud ko. Ano ba inisip nyo? Hindi clouds yan. Dinadrawing to. Gusto mo makakita ko paano ka dinadrawing? Hindi, ito na. So, ganito mag-drawing, guys. Meron siyang scrolling text dito at meron siyang hand-painted. Tapos, pwede ka na mag-drawing dito ng parang ganyan. O, di ba? Ayan. So, dinrawing ko na siya. Iba na yung clouds ko. Guys, yung clouds natin ay medyo tabingi ngayon. Okay? Hindi, mas realistic to kasi nga, di naman talaga lahat tayo straight. Ay, straight yung clouds. Ano ma? Guys, may Apple logo na ako sa likod. Dinrawing ko lang yan. Pakita mo na sa mga iPhone friends mo rin. At i-flex ka nila na meron kang ganyan at sila wala. Now, para saan ba to? Itong Active Matrix Display. Na para sa akin, nakakadagdag siya sa personality ng phone nyo. Pwede mo siyang bagbaguhin, pwede mo siya i-customize, everything to your liking. Kaya lang, syempre, limited siya sa ganitong color lang. Wala siya ibang kulay. Not an actual colored photo. So, puro dots lang po siya na pinagdikit-dikit mo. Pero pwede ka rin mag-enjoy dito. Pwede mo siyang gawing games. Ito, meron siyang mini play, Matrix mini play. Pwede ka maglaro ng dot dash. Ayan. May sound effects pa siya, di ba? Pwede ka lumundag, oh. Or pwede ka mag-Star Blast, yung parang sa Alien Invaders. Ayan, oh. O, di ba? Old school. Ganito, kapag nasa probinsya ka or walang internet, pag na-board ka, pwede ka maglaro ng parang ganito. Now, using the back of your phone. Tsaka, less battery consumption pa kasi nga ito lang sa likod. Instead of like AMOLED display na kaya niyang i-power, grabe, ang dami mong pwedeng gawin dito, ah. Also, mayroon din siya pa ilaw dito sa likod. Kala ko wala lang yan, no? Pero meron siyang square dito na umiilaw. RGB. This is called the Active Halo Lighting. Stig, wala pwedeng gawin dito. Ayun o. Guys, ito, yung time. And also, pwede rin yung kanyang charging. Oo, pwede mo na i-check yung kanyang charge, yung kanyang percentage, dito lang sa likod. Hindi mo na kailangan tingnan yung display mo. Kunwari, nakataob lang siya ng parang ganyan sa table mo. Yes, makikita mo lahat. Even the notifications, lalabas dyan. It's a very useful feature, especially if you're busy and don't want yung tingin na tingin sa display lagi. At saka, kapag ginagawa mo yun, tingin ka na tingin sa display mo, maubos na yung battery mo. Take advantage of this new technology from Infinix. Sana all meron ganon. Sana all meron din si Apple. Bakit wala si Apple? Hindi dahil sa hindi niya kaya. Baka inisip niya Jologs.
hindi premium. Well, ako naman talaga, feeling ko, pag dinagdag mo to, parang not as premium talaga as the original iPhone. But this kind of technology is parang, ito yung galing kay Nothing Phone. The glyph interface, no? Yung parang matrix sa likod. So meaning, parang kinumbine pala si Nothing Phone, si iPhone, at si Infinix in one phone. That is incredible. 3 phones in one. Grabe high-tech. Premium ba yung design? Pero abot kaya. Ano presyo nito? Tsaka ito pa Ultra Clear 50MP OIS AI cam. Walang ganyan si iPhone Ano mo side by side Guys, may nakasulat pa sa Infinix. Speaking of extra sulat, guys, dito sa taas ni Infinix, meron pa siyang JBL. Walang ganyan si iPhone. Oh, by the way, naka-dual speakers na pala to. Merong sa taas, isa sa baba. Naka-dual nano SIM card slot naman po siya. Wala pa siyang micro SD card slot for expandability. Malakas siguro yung tunog nito. Tingnan natin Uy! Wow! Oh my God! Grabe ang detalye. May konting bass. Malaki ang sound. Although syempre, yung volume pa rin ay mas malakas sa iPhone. Pero this is incredibly good. Try yung JBL na JBL. Ito na yung bilhin nyo sa buong pamilya nyo. Lahat kayo naka-orange ng iPhone. Angas nun. Labas nyo to sa family gathering nyo. Para patapos ka nila kung gaano ka nakaangat sa buhay. Pag mo lang pati yung Infinix, bago mo na yan. Ay! Sir Beans, okay lang yan? Nung nilagyan ko ng casing, hindi nalata. Magaling, magaling. Siyempre, magtatanong si Pinsan. Bro, ano yan sa likod niyan? Ba't may ilaw? Siyempre, ikaw? Ito yung bagong iPhone 17 Pro Max Plus. Minus. Huh? Talaga ba, bro? Oh, well, bro, Google Play Store na ako. Wait, speaking of Google Play Store, yes, may Google Play Store na po siya. May Google Chrome. Tapos yung kanyang AI gallery, kamukha-kamukha ng photos app dito sa iPhone. Even the settings, kamukha din. Pati yung calendar, guys. Oh my God. Gayang-gaya yung apps. Pati yung, tinan mo to, pati yung widget sa taas. Yung pa-square na yung dalawang square na ganyan. Gaya. Yun nga lang. Meron siyang Phone Master dito sa Infinix. Ano yung Phone Master? Well, pag binuksan mo tong Phone Master, kaya doon niyang i-boost yung phone at linisin yung files, cookies, mga ganon. Which is wala sa iPhone. Pang Android lang daw kasi yun. Yuck! Ba't may ganyan? Phone Master? Kailan ang optimization ng phone? By the way, yung display plan niya is 6.78 inch, 144Hz, 1.5K resolution, AMOLED display. Naka Corning Gorilla Glass 7i pa siya. By the way, IP64 water and dust resistance na po to. May HDR support daw up to 4,500 nits of brightness. And sa YouTube, yes, tumalabas, mayroon siyang HDR support. Impressive. And guys, kapag nanonood ka ng mga movies dito, mga video, naku, parang naka-iPhone ka talaga. Ka-shape na ka-shape, sobrang bright din na display niya. Grabe, this is, wala akong masabi. It's over. This is the display to get. Siguro yung bezels na lang medyo makapal ng konti. Well, in comparison kay iPhone. Pero syempre, manipis na to for what you're getting at this price. This is so impressive. Grabe ka sagad patingnan. Look at that quality. Ang ganda ng kulay, ng sharpness ng detail, especially sa gaming. Wala na. Tingnan nyo to Malata ba kapag naglalaro ako ng ganyan? Na Infinix to? Hindi, di ba? O, ito na sa iPhone. O, di ba? O, si Infinix. Guys, it's over. Kinumpleto pa. Para hindi ka mahuli. Grabe. It's over na. Pag nagsiselfie ka, o di ba? Tinatakpan niya yung Infinix logo. So, di ba with your family? Okay, picture. Uy, yun ba yung bagong iPhone? Oh, ganda naman yun. Oh. Tsaka pag nag-installment ka, hindi gano'n kalaki yung installment mo. Sakto lang kasi yung presyo nito. Ito, bigat to. Baka ilang taon mo itong babayaran. Ito, 1 year, 2 years lang. Isipin mo na yung mga friends mo. Isipin mo na. Huwag mo na sabihin na installment to. Siyempre pre, fully paid lang tayo dito. Tsaka, 1 terabyte Google Storage. May monthly subscription. Pero yun, ready ka na for plastikan? Ready ka na for sosyalan? Goodbye, poor friends. Hello, social climber friends. Mapag-golf ka na sa Google Play Store. Speaking of laro, kamusta naman siya sa laro? Kamusta yung performance? Guys, this thing is powered by the Snapdragon 7S Gen 4 processor. Umaabot ng almost 1 million points ang Antutu benchmark. Well, most likely, nasa 1 million to lagi. Siguro kung swerte na lang kayo. Pero we played some games? Yes. Syempre, Infinix to. Yung settings, kompletong-kompleto. Ultra graphics, ultra frame rates, HD resolution. Guys, kompleto po yan dahil po kay Infinix po may special collaboration po yan sila ni Mobile Legends. Kung makikita nyo, sobrang smooth ng gameplay. Sobrang lupit. At meron pa siyang game mode dito, which is si X Arena. Ayan. Pwede mo i-increase yung sensitivity ng inyong touchscreen para mas responsive siya. At kaya mag-accommodate ng multiple presses at the same time. And guys, naku, ang ganda niya tingnan dito sa display na to. Sobrang sagad tingnan ng gameplay. Wow, this is blowing me away. Kahit mag-clash walang frame drops. Kaya siguro ganito yung itsura ng phone. Kasi nga, mga pro players, gusto nila iPhone talaga gamit nila.
Although capable na may mga GT30 nila, GT20, yun nga lang, hindi sila mukhang iPhone. Ngayon, kamukhang kamukha na. Nako, sa next MPL, makita mo na to sa pro player scene. Lahat sila nakaganito, naka-orange. Sipin nila naka-iPhone sila lahat. Yung pala, naka-Infinix. Guys, sa Call of Duty, sobrang smooth na tingnan. Ang ganda ng graphics. Peak gameplay po talaga siya. At syempre, yung kanyang touch responsiveness ay, it's there. Malapit. Wala na. Tsaka ang ganda pa ng sounds. Oh my God. This is what I'm talking about. Yun nga lang guys, kapag naglalaro ka, tumatama lang dito lagi, no? Well, ganoon naman talaga sa iPhone, no? Yun nga lang, wala siyang gaming shoulder triggers like the GT30 series or the GT50 coming soon. Kung kailangan yun, yun na bilhin nyo. Pero, kung iPhone na gaming phone, eto na yun. Wala masabi, mabilis, wala pa ng frame drops. Yun nga lang, hindi siya peak performance, in my opinion. Feeling ko, hindi niya naabot yung 120 FPS. Kasi nga yung processor ay saktuhan lang. It could have been faster kung mas magandang chipset yung nilagay. Pero, okay na to. Ito kasing Note series nila guys, hindi lang siya pang gaming, but also pang camera din siya. Kung gusto niyo talagang pure gaming, si GT series yun. Pero grabe naman yung settings dito, kompletong-kompleto na. Honor of Kings! Eto na! Ay hindi ko na tinest. Wala na ako naglalaro eh. Kaya nag-Genshin Impact na lang ako. From Kings to Impact. Okay, so Genshin Impact, guys, pwede ka mag-medium graphics dito, 60 FPS, kaya-kaya niya. Yung nga lang pagka-high settings, medyo mag-drop siya to 50, 40, depending na lang sa anong pangyayari. Pero napakaganda ng graphics. Talagang high resolution yung game. Don't expect too much lang. If you need something na mas mabilis pa, kayang-kaya yung highest settings possible, then meron may ibang phones dyan na mas maganda pa dito. Na mas maganda yung chipset. Dapat kasi flagship yung hanap nyo guys. Kung gusto nyo ng 60 FPS sa highest settings. Now, syempre, finally, the camera part. This is very important. Si Note series ay not only known sa kanyang gameplay, sa kanyang performance, but also sa kanyang camera. Just like last year. Ang ganda ng camera ng Note 50. Syempre naman, mukhang iPhone yung phone mo, pero hindi ganun kaganda yung camera. Pangat yun. Ito na, test ko na. 50MP main camera sensor. Ito na! Guys, this year, mas improved na po ang quality na kanyang camera. Ito yung sinasabi ko. Finally, ginagalingan na talaga ng Infinix sa camera. Kasi before, kulelat talaga siya sa camera quality. Hindi niya mako yung lighting. Pero guys, it's still not kasing level ni iPhone. Meron siyang 0.6x dito, pero sakto rin na quality. But if you really need it, meron siya dito. And yes, meron po siyang portrait shots dito, or portrait mode up to 50mm, or yung 2x zoom. Yes, pwede ka na mag-shoot ng mga magandang portrait shots dito with background blur. Okay lang. Wala kasi siyang telephoto lens guys, so ayun lang. So far, wala pang telephoto no, si Infinix. Kasi kailangan mo yun kapag nag-zoom ka. Mas malinaw, mas consistent yung kanyang image quality. By the way, this thing can shoot up to 4K, 30 frames per second sa video. Ito pa yung tsura nun. Meron siyang EIS, Video Steady Mode, so may konting stabilization. Not the cleanest or smoothest I've seen, but andyan siya. Meron din siyang HDR support sa video, kaya lang medyo mas noisy siya ng konti. At ganoon naman sa kanyang selfie video. 4K din, 30 frames per second. Ito po yung quality. Oh, wow. Uy, nice na talaga yung color ni Infinix. Hindi na siya pangatingnan. Huh? No? At saka ang payat ko tingnan dito. Tapos may smoothening pa or beautification. I love you. Nabibigla kayo, no? Bigla ka na lang hinahalikan sa video. Kaya puro lalaki nanonood sa akin eh. So... Yung mga selfie shots ko, ito po yung itsura niya. Okay lang. For me, it's pretty okay. Not the best I've seen sa selfie, but it gets the job done. Like ang fresh tingnan dito. Much improved yung low light, syempre. This is good news for all of you Infinix fans out there kasi nga tumitindi na ang mga cellphone ni Infinix. Tumitindi na ang gaya. So ano sa tingin ko ang Infinix Note 60 Pro? Wait lang, presyo mo na. Ito na. The Infinix Note 60 Pro starts at 17,999 pesos with a promo price of just 15,999 pesos for the 8256 variant. While the 12256, 19,999 pesos. Now down to 17,999. Catch the official first sale live stream on Infinix official page this April 22, 8 p.m. Then check it out on official Infinix e-commerce stores. Plus, with every purchase of the Note 60 Pro, you can get X-Watch N5 Pro at a special discounted price too. Pwede na. For the price, nako, 80k to 100k to para lang maging social, maging relevant, magkaroon ng respeto. Dito, di mo na kailangan mag-shell out ng so much. Mura lang. Abot kaya pa rin. Well, at least para sa akin. Kasi marami tayong pera. Pero seryoso, ang pinaka-value ng phone na to is yung kanyang itsura talaga. No doubt, this thing just looks like the iPhone. From top to bottom, from left to right. Nagandaan pa ako sa kanyang active matrix display. Medyo kakaiba, but hindi essential. Nice to have lang. Performance-wise, panalo. Pero kung nakulangan kayo, syempre, meron pang iba si Infinix yan. Mas maganda pa. Now, what do I think about this phone? Is it worth it talaga? Guys, ang Infinix 17 Pro Max, Note 60 Pro 5G ay malupit. Performance-wise, camera-wise, even the active matrix display is amazing. Not essential, but amazing. Pero siguro ang real reason kung bakit ko ito kukunin in the first place is yung kanyang itsura.
Dahil hindi na maglalabas ng 80k to 100k para sa isang iPhone na 1 terabyte. Dito, bibili ko na lang to at mag-subscribe sa Google ng 1 terabyte. Oras na para ipakita sa iba na angat sa buhay. Oras na para maging mayabang. Oras na umutang at mag-home credit. At oras na para mag-subscribe, hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. Tapos si Vince, and you're watching Unbox Diaries. Woohoo!